Huwag kayong mabalisa. Bagaman maaaring maraming beses na inyong naririnig ang mga bagay na ito, ay dagdag ng kailangan natin sapagkat ang mundong ginagalawan natin ay isang mundo na kung minsan ay ang pamantayan ng pagkilos ay pagkabalisa. Na kung kilala mo si Jeff Bezos, isa po sa pinakamayaman sa buong mundo, yung may-ari ng Amazon, yung kung sa atin may Lazada, pero yung Amazon ay tawagin natin ito ay mas nauna ito si Lazada, pero ito hindi lamang courier. Ito rin ay tawagin natin ay Verbo Store. Pero isa po siya sa pinakamayaman, hindi lang po sa US, kundi sa buong daigdig. At ano yung kanyang pamantayan? Kalimitan sinasabi niya sa kanyang mga quarterly na pag-uusap niya sa kanyang mga employees. Be verified. Matakot kayo, magulantang kayo. Kasi sabi niya na yun yung pamamaraan daw para maging productive. Well, hindi ko lang alam kung gano'n yung pagkilos. Maaari siguro na kaya siguro magiging productive kasi dahil sa kapag hindi ka na tao, wala kang kakainan na. Kaya lang negative approach. Yung pagkilos kang maging produktibo na buhay mo ay palagi natatakot, palagi nagkakalinlangan. Hindi lang dapat tayo maging produktibo sapagkat tayo ay gawa ng takot. Kailanman hindi tayo magkakaroon ng kapalapatan. Kasi kung gano'n yung mentalidad natin, maliwanag na naman. Kabaligtaran ang sinabi ni Jesus, huwag kayong mapanisa, huwag kayong matakot. Bahagi yun, well, kinakailangan natin maging produktibo at maging makahulugan ay dapat hindi gawa ng tao. Hindi dapat tayo gumagawa ng mabuti, gawa ng tao. Ang ating pagkilos ay higit sa natin ay gawa ng pananampalataya. Kaya po, bahagi yun ng ating patuloy na panalangin sa pag-aaral natin sa kanyang tuwan sa ating kapatid na ating ngayong sama-sama inululog. Itinawagan na magiging bahagi ng ating pagtulong sa biyaya na pinagkakaroon ng Diyos na instead na matakot ni Alin, manalig tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Diyos para sa ating kapatid na umao, kahit na sabihin natin ay wala naman ang gusto mamatay, pero manalig tayo ng kahit na siguro hindi natin maintindihan ang kanyang pagkamatay, ay tayo ay nananalig na yun hindi siya palabayaan ng Diyos.
Yun po yung isa sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng mga binagan na makakasama niya nawa doon sa kanyang kaharian. At nananalig din tayo na kahit na siya ay nagkasama, ay idinadalangin natin na nawa yung kaawaan siya ng Diyos at maibigay natin, matulungan natin maibigay niya ang hinihingi ng katawan. Kasi yun ang dahilan ng pagkanalit ng Jesus, kanyang paghihirap, pagkamatay mo yung pagkakuhay, yung mali, makasama tayo sa kanyang kaharian sa langit. At pananalig din na tayo ay hindi pababayaan ng Diyos. Kaya niya ibigay ang buhay na walang hanggan. Kaya niya tayo ay makasama niya doon sa langit. At nananalig tayo ay tayo ay gagabayan ng Diyos. Kahit sa gitna ng ating kalungkutan dinaranas sa pagkawala ng ating mahal sa buhay. Bahagi yun na ito yung panghawakan natin. At siya yung lalo-lalo na ako. Ngayong dakilang jubileo natin ay pinagdiriwang. Ngayong taon na ito, 2025, na may tema na mga manlalakbay na may pag-asa. So, nawa higit tayo umasa sa pag-ibig ng Diyos namin, nais ng Diyos namin, makasama niya tayo sa kanyang kaharian sa langit. At nawa kung ano yung pagkatulungan tayo lahat kasama ng aming kapatid na ating ililibig ngayon sa kanyang linungkuhan ay magkasama-sama ako sa panahon ng tinaklan ng Diyos sa kanyang